Maayong udto mga kapaglaom, among mga pag-abi-abi kaninyo dinhi sa programa nga magahatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapupudan sa lawak sa hinuusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Karon adlawng igpapahulay, petsa 11 sa bulan sa Enero, tuig 2025. Among ihatod diha kaninyo ang mga pinakalabas nga balita nga nagsabwag sa kamatuoran ug nagdala og dakong paglaom uban ang persa sa katawan sa Dios. Kini inyong kapaglaom, Daniel Capon. Kami magatutok sa matag kalihukan nga magdala kanato sa pagdayeg sa kaayo sa atong Ginoo ug maghatod kanato sa pag-ila siyang gahom sa atong kinabuhi. Ako si Analiza La Victoria. Uguban kita sa pagsaksi sa atong kalampusan. Ini nga semana dinhi sa Mispa Live News and Commentary. Alang sa mga balita nga nagdala og buhing paglaom. Mga leaders sa Southern Asia Pacific Division nagkahiusa alang sa consultative meeting o leadership retreat sa Southern Mindanao Mission. Mga panalangin sa Let's Pray Pilipinas, gipahat sa mga kabataan pinaagi sa gift giving program. Og hingog sanitarium and hospital, mapasigarbuhong nakadawat og plaque of appreciation ato sa PhilHealth Hinguog Stakeholders Awarding Ceremony 2024. Kiniyugban pa mga balita atong atangan dito lang sa Mispa Live News and Commentary. Live, gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mispa Live News and Commentary. Alang sa unang balita nga nagdala og paglaom, tingmuha sa atong iglesia, Seventh-day Adventist Church, nga mapalig-on ang pagpadagan sa atong sistema sa atong pagpangalagad. Busa mga leaders sa Southern Asia Pacific Division nagkahiusa alang sa consultative meeting o leadership retreat sa Southern Mindanao Mission. Ano si Kapaglaom Serene Shekinah Boncaville alang sa detalye. Kapaglaom Serene. Leaders hikan sa Southern Asia Pacific Division sa Seventh-day Adventist Church nagtipon og nagpahigayon og usa ka consultative meeting leadership retreat nga kini nahitabo sa Southern Mindanao Mission ug Lake Cebu, South Cotabato. Ang maong kalihukan nagtigom sa mga pangulo sa iglesia gikan sa lain-laing bahin sa Southern Asia Pacific aron maghiskot sa mga plano ug estratehiya alang sa mission sa Seventh-day Adventist Church. Kini nga panagtigom dako kaayo nga kahigayunan alang sa mga leader aron magkausa sa mission ug mahinumduman ang atong tuyo sa pag-alagad. In the sight of all the people here, and what we will see is the glory of God. Ang SST Leadership Retreat sa Southern Mindanao Mission usa ka pamatuod nga nagahatag og dedikasyon sa atong mga iglesia ug nagahatag og inspirasyon sa atong mga leader sa tibuok division ug aron mapadayon ang atong mga buluhaton gikan sa atong buhi nga Dios. Kini si Serene Shekinah Boncaville nagareport para sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom Serene sa maong update. Atong apil kanunay sa atong mga pag-ampo ang atong lideres sa iglesia. Sa laing bahin, mga panalangin sa Let's Pray Pilipinas, gipahat sa mga kabataan, pinaagi sa gift-giving program. Ania ang report. Maayong adlaw mga kapaglaom. Today, December 20, 2024, ang Let's Pray Pilipinas of Hope Channel South Philippines nagpahigayon og usa ka outreach program kauban sa mga kabataan dinhi sa Wellspring, Mambuaya, Cagayan de Oro City. Next song? Okay. Kamu part na ako. I want to be red a little bit more. I want to a little bit more. Come on. Hallelujah. La 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 la. Hallelujah. Welcome. At dito sa orange. You're welcome.
Ang Galatia Kapitulo 6, versikulo 10, nag-ingon, samtang may kahigayunan kita, atong buhaton ang maayo alang sa uban. Kini sinikdahonan alang sa Mizpah Live News and Commentary. Daghang salamat niya ng makapadasig nga balita sa atong programa diri sa Hope Channel South Philippines, ang Let's Pray Pilipinas. Anhita mga hibgala sa atong balay tambalanan sa Hingog City. Hingog Sanitarium and Hospital, malipayong nakadawat og plaque of appreciation atol sa PhilHealth Hingog Stakeholders Awarding Ceremony 2024. Ano ang detalye? Ang Hingog Sanitarium and Hospital mapasigarbuhong nakadawat og prestihisyong a plaque of appreciation atol sa PhilHealth Hingog Stakeholders Awarding Ceremony 2024. Isip usa ka large employers top performing employer sa kategoryang timely remittance og submissions of reporters pinaagi sa EPRS para sa 2023. Kini nga pag-ila usa ka testamento sa dili matarog nga pasalig sa ospital sa pagpadayon sa kahinungdanon pagkamay tulubagon ug pagsunod sa pagserbisyo sa mga empleyado ug stakeholder niini. Nagpakita kini sa hiniusang pagpaningkamot ug dedikasyon sa maong accounting team kansang kakugi ug profesionalismo na siguro nga ang tanan nga mga remittance ug mga trabaho gisumiti dayon og tukma. Among gipaabot ang among kinasingkasing nga pagpasalamat sa PhilHealth alang niini nga pag-ila og sa kapagdasig kanamo sa pagpadayon sa among panaw sa kahinungdanon labaw sa tanan atong ihatag sa himaya sa Dios alang sa iyang paggiya og mga panalangin nga naghimo niini nga kalampusan. Congratulations GSH family alang niining angayan nga pag-ila. Magauban kita sa pagsaulog niini nga milestone samtang nagpabilin kita nga makanunayon sa paghatod sa kalidad nga serbisyo alang sa kaayuhan sa tanan. Praise the Lord, niya nang nindot nga balita kabahin sa atong balayng tambalanan, Hingog Sanitarium and Hospital Incorporated. Speaking of balayng tambalanan, anhita sa Valencia City, Adventist Medical Center Valencia naghupot og first graduation sa Clinical Pastoral Education. Aniya ang report. Adventist Medical Center Valencia naghupot og first graduation sa Clinical Pastoral Education. Upat ka mga chaplain ang himo o kasaysayan isip labing unang Clinical Pastoral Education CPE graduate sa Adventist Medical Center Valencia City Incorporated. Usa ka unit sa CPE nga adunay kinatibukan nga 400 ka oras nga pakighimamat sa pasyente ug pagproseso sa grupo. Ang Clinical Pastoral Education usa ka praktikal nga programa sa pagbansay nga nagbansay kung unsaon paghatag og espirituhanong pag-atiman ug suporta sa mga tao. Pinaagi sa mga oras sa mga pakigistorya sa pasyente ug pagproseso sa grupo, ang mga partisipante nakakaton og pagpamalandong sa ilang mga kasinatian ug pagpalambo kung giunsa nila pagsuporta ang pagpangalagad sa uban. Ang pag-enroll sa CPE makatabang sa pagtukod sa pagkaamgo sa kaugalingon, pagpalambo sa kahana sa komunikasyon ug mas masabtan ang espirituhanong mga panginahanglan sa lain-laing mga tao. Gipaligyon usab niini ang pagpangulo o gianda mga individual sa pagdumala sa emosyonal o pagpamatasan sa mga hagit nga adunay pag-amping o kaluoy. Ang Adventist Medical Center Valencia City Incorporated usa ka akreditado nga Clinical Pastoral Education CPE Center sa Asia Association for Clinical Pastoral Education. To God be all the glory sa mga inisyatiba sa atong ospital, Adventist Medical Center Valencia, sa pagpadayon sa Clinical Pastoral Education ug congratulations sa mga migraduar niini. Dugang nga balita sa atong mga balay tambalanan. Usa na usab ka award ang mapasigarbuhong gidawat sa Adventist Medical Center Iligan ang nurse nga si Kapaglaong Feliz Caril Ibale sa AMC Iligan, gipasidunggan isip PhilHealth champion Florence Nightingale alang sa dialysis patients. Aniya ang report. AMCA nurse gipasidunggan isip PhilHealth champion Florence Nightingale alang sa dialysis patients. Ang PhilHealth Iligan ug Lanao del Norte nagsaulog sa pagkamayo sa pagkatiwan sa panglawas, pinaagi sa pagpasigdungog sa AMCA hemodialysis nurse
Feliz Carril A. Ibali is PhilHealth Champion ubos sa Florence Nightingale for Dialysis Patients Award. Ang pag-ila gihatag atol sa 4th Gawad Pagkilala PhilHealth Champions 2024 nga gipahigayon sa Dior Cards La Purisima, Baras, Iligan City. Ang nurse nga si Feliz Carril A. Ibali gipili base sa talagsaong feedback gikan sa usa ka survey sa pasyente nga nagpasiugda sa iyang talagsaong dedikasyon, kaluoy ug sulundon nga serbisyo sa mga pasyente sa dialysis. Kini nga award nagpakita sa iyang dili matarog nga pagsalig sa paghatag, dili lamang sa medikal nga pag-ataman, apan usab emosyonal ug espirituhanon nga suporta sa iyang gialagaran. Ang Florence Nightingale for Dialysis Patients Award, usa ka lokal nga inisyatiba sa PhilHealth Local Health Insurance Office Iligan, nagpasidungog sa mga healthcare providers kansang pati nagbangay nga mga paningkamot adunay mahinungdanon papel sa pagpauswag sa pagpatuman sa universal healthcare sa Iligan City ug Lanao del Norte. Kini nga kadungganan nagpakita dili lamang sa individual nga edukasyon ni Nurse Feliz apan usab sa mas lapad nga mission sa Adventist Medical Center Iligan sa pagpalambo sa kultura sa pagkamaayo o pagatiman nga nakasento kang Kristo. Ang AMCI nagpadayon sa pagpadasig sa iyang team sa paghatod sa mga serbisyo nga nakasentro sa pasyente nga naguna ang kinatibuk-ang kaayuhan sa mga individual nga nagsiguro nga ang pisikal ug espirituhanon nga mga pagpanginahanglan matubag. Ang Diyos magapanalangin sa atong mga balayng tambalanan nga nagapadayon sa pagbarog isip nga mga suga sa atong mga komunidad nga naglangkob sa pagministeryo, sa pagpangayo ug kaluoy. Uban sa dili matarog nga dedikasyon, sila nagserbisyo isip instrumento sa gugma sa Dios, nagdala og paglaom, kahimsog ug pagatiman sa iyang mga kaanakan. Anhita mga higala sa atong balitang internasyonal. Mga lider sa Iglesia sa Nepal section nagpasiugda sa panaghiusa ug pagkadalian sa pagpaambit sa Ebanghelyo atol sa ilang year-end nga meeting sa Nobyembre 2024 ug sumala usab sa mga pagtuon, labaw pa sa 1.2 million nga mga Canadian ang nagkinabuhi nga adunay pagkawala sa pananaw. Atong sayron ang maong balita kauban si Kapaglaom Glenny. Kapaglaom Glenn. Sa katapusan nga meeting sa tuig sa Nepal section sa Seventh-day Adventist Church nga gipahigayon ni atong Nobyembre 21 hangtod 22, 2024, gipasiugda sa mga leader sa iglesia uban ang NSD President nga si Johan Kim ang pagkahiusa, espiritual nga pagpanumpa, misyon ug ang haduol nga pagbalik ni Kristo. Ang Nepal section naga-serbisyo sa 10,000 nga mga miyembro sa 40 ka Adventist nga iglesia nga bag-o lang gibulag gikan sa Southern Asia Pacific Division o gipanag-iyahan na karon sa Northern Asia Pacific Division kun NSD. Nagtumong sa pagpalig-on sa regional nga kolaborasyon ug suporta alang sa nag-uswag nga misyon sa Adventist sa Nepal. Nahuman ang maong kalihukan nga puno sa pagpasalamat alang sa pagkahiusa sa Nepal Adventist Church family ug pagkahimaka sa panalangin sa Dios sa ilang buhat. Ang Seventh-day Adventist Church sa Canada kun SDACC nag-anunsyo og 3 katuig nga partnership sa Christian Record Services kun CRS sa paghatag og mga serbisyo para sa mga tawo nga may kapansanan sa pananaw. Ang maong kasabutan magasugod ni ining tuiga hangtod 2027, ensuring that members from all conferences in Canada will receive essential resources at no additional cost. Ang partnership sa SDACC ug CRS nagtinguha nga mapaayo ang kinabuhi sa kapin 1.2 milyon nga mga Canadian nga nag-antos sa pagkawala sa pananaw. Alang sa dugang nga kasayuran, pwede nato bisitahon ang opisyal nga mga balita sulod sa Seventh-day Adventist ang ANN ug Adventist News Network sa Facebook ug website. Mao kato ang mga impormasyon nga nakaylap kay sa balitang international, ikaw ug ako mahatagan og paglantaw sa maayong kasinatian bisan asa man sa kalibutan. Hangtod sunod higayon kini sigla na may Perez lumaktod alang sa Mispa International. Dagang salamat niya ng pahinumdom. Sa kanunay mga higala atong batnan ang pagkamatinud-anon, isip usa ka Kristohanon. Anhita sa update sa atong mga tulunghaan mga higala. Bagong balay alampuanan sa South Philippine Adventist College, gipatukod. Aniya ang detalye.
SPAC Church Update. Bagong balay nga lampuanan sa South Philippine Adventist College, gipatukod na. Phase 2 na sa construction sa mong simbahan nga gisugdan panahon sa mga holiday sa Disyembre o kiniduol na sa pagkakumpleto. Ang administrasyon sa SPAC kinasingkasing nga nagpasalamat sa mga manghinatagon nga mga sponsor mga donor sa ilang padayon nga suporta. Ang kaayog pagsalig niining mga anak sa Dios nagdalaog dakong kalipay sa mong tulunghaan samtang nagpadayon sa pagtukod sa mong simbahan. Atong gidapit kadtong mibati nga gitawag sa pagtabang niining makahuluganon nga proyekto. Kini nga simbahan mahimong usa ka malungtarong pahinumdum sa pagkimatinud-anon sa Dios ug sa kalugar sa pagsimba alang sa maabot nga mga henerasyon. Dayiga ang Ginoo sa iyang mga panalangin o sa pagbuhat pinaagi sa kasing nga paghatag. Ngay gala, kumusta man ang atong 2025? Uso pa ang New Year's resolution? Ug unsa ang manifestations for 2025? Aniya si Kapaglam Tawing alang sa unsa daw? Bagong tuig, bagong kinabuhi. Sure jud ka taan ang bagong kinabuhi or bago lang kay January. Pagka Pebrero, tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Unsa daw? Mga higala, uso pa ba karon ang New Year's resolution or ang uban #manifesting na lang kay murag wala pa di chance? Ha? Unsa daw? Pero ikaw isip usa ka Kristohanon, unsa may imong i-manifest karong tuig 2025? Tara, ato pangutanon ng atong mga kapaglaom. New Year's resolution, syempre, good health para sa pamilya, unya kalinaw sa tibuok kalibutan. I think ang New Year resolution ko ay mag-improve ang aking career po. Mag-study tarong. Mogit na akong mag-study og tarong. Magkaroon ng perseverance sa sarili siguro, and also to have quality education in terms, and then also to develop for the young people, to encourage them na don't stop education, because education for me is the very important. I think ang best option ako is definitely to manage my time, not just in schooling pero outside of schooling as well, kaya makakaon man ko nag-time. Basta kaya ako lang iingon nga is maayo atong panglawas, tapos peace ang atong kalibutan kay lisod kayo ug magkagubot magminahalay jud tatanan. I-manage gid akong time magtarong kaya magbantayan ako last year kay gilisod kog manage akong personal og sa akong pag-study. So mo tali manage na akong time para makasali og tarong gid. Visualize ang kailangan ako buhaton, kaya di man pwede na nasa akong utok ba kaya makalimot naman pod ko. So mas mayo na i-organize, i-visualize tanan, write down ang kailangan ako buhaton, make checklists. Unsa daw? Unsa may pinaka the best nga buhaton or angay nga i-manifest isip usa ka Kristohanon karong 2025? Unsa daw? Simple na yung kayo mga kaigsonan, mga kapaglaw. Kanang atong connection sa Ginoo, mas strengthen pag yun na. Kay kung naa si Jesus sa atong kinabuhi, sumala sa balang kasulatan diha sa Matthew 6 verse 33. Seek God first and His righteousness, and all these things will be given to you. So kung ako imong pangutanon karon nga tuig, kung unsa ka kahugot sa relasyon diha sa Ginoo, imo nang padayonon, imo gyud ang likonon, kay kung ato nang buhaton, kung naa si Kristo, naa nimo ang tanan. Unsa daw? Mga kapaglaom, isip mga Kristohanon, dili na kinahanglan ang New Year. Aron baguhon ang atong mga kaugalingon, ang atong Ginoong Dios naghulat kanato nga magbago og muduol kaniya. He renews us and His mercy are new every morning. Salig lang, hugot nga pagtuo og ligon nga relasyon sa Dios. Kini si Tawing Galigo ng utana, unsa daw? Daghang salamat kapag lam tuwing ni anang kasanitian kabahin sa atong mga trends karon sa bag-ong tuig. And
Speaking of bag-ong tuig mga higala, ato usab nga i-renew ug mas ipaligo ng atong relasyon sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Atong saluhan ng Southwestern Philippine Union Conference sa 10 Days of Prayer nga programa niini sugod karong Enero 13 hangtod Enero 18 ning tuig 2025. Live kini mga higala sa Hope Channel South Philippines. So let's save the date, mga kapaglaom. Og dugang nga petsa nga atong dumduman mga kapaglaom. Andam na baka para sa Adventist Youth Ministries Leadership Summit sa Southeastern Philippine Union Mission. Sunod simana na, January 17 to 19, 2025 sa South Philippine Adventist College. Let's carry on the mission and level up our Adventist Youth Program. Kontak lang sa inyong lokal nga mission alang sa dugang nga mga pangutana. Kita-kits and let's carry on together, mga higala. Og mga higala sa laing bahin Pathfinder Campuri, nagsigabot na. Unsay angay natong makatunan ni ini nga Campuri? Unsay pinakakatuyuan ni ini alang sa mga kabatanunan? Makauban ta ang Youth Director sa Southwestern Philippine Union Conference, Pastor Jonifer Coligado, diri lang sa Mizpah Commentary. Daghang salamat kapaglaom Renil and kapaglaom Analisa for the messages and the news you have brought into this program, Mizpah Live News and Commentary. Mga kapaglaom, is the second Sabbath of January and dali na nagid ang panahon, maabot na ang February, which will have ang church, the entire church community of Southern Asia Pacific Division magahatod kaninyo sa Pathfinder Campery. Unsa ang atong angay nga atangan ni ini nga event sa Mountain View College ug unsa ang atong ma-learn gikan ni ini nga aktibidades. Atong makauban karon ang Youth Director sa Southwestern Philippine Union Conference, ang atong headquarter sa Seventh-day Adventist Church diri sa Southwestern Philippines, mga kapaglaom, Pastor Jonifer Coligado. Happy Sabbath, Pastor. Ay may hapon. Ma'am Char, lipay ko nga imo kong i-invite karong hapon. Yes, thank you so much, Pastor. Before going into Pathfinder Campery, can you give us a glimpse of what is happening to the youth department of SWPUC? Last year, nakita na to nga grabe ang involvement sa ato nga young people. Not only sa kaning mga activities, apan last year gi-empower na to sila for soul winning. Dili lang sa Voice of Youth, kundi sa FCAMP, gani ang Public Campus Ministry nga first time to nga nag-evangelize sila. So ato po gi-empower og ang Young Prof. And this year, mora gihapon ang mahitabo, ato lang gitagaan og importansya ang unifying sa mga activities. So doon na tayo mga simultaneous, dili na mag-iaya kundi magdungan gyud. At least makita gyud kung unsa ka strong ang ato nga young people diri sa Southwestern. Praise the Lord for that, mga kapaglaom. And if you're a parent today, if you're an elder of the church watching this interview, we praise the Lord for you. We salute you for the support you have given to our young people. We've heard we have Voice of Youth, we have prayer, week of prayer, di ba? Daghan kaayo, Pastor. And truly enough, di ta maingon nga ang kabataan na paglaom sa kinabukasan. Kay they are doing this right now. They are under training. They are also doing their part. They are future leaders sa atong nga church. So Praise the the Lord. best training sa atong nga mga leaders in the future mag-start sa youth. So mo nga grabe ang atong mga gitanaw na ko ang schedules karon. Nakaingon jud ko, Ma'am Charm, nga kung ako ning hutdon mura og matiguang kog dali, but I know God is so faithful siya nga mga promises nga sa iya nga guidance sa ato nga mga youth directors in every mission and conferences, maralig yun namo ni with God's help. Og sultihan mo nako mga elders, mga kaigsonan, ang inyong mga anak mahimo yun ang faithful leaders in the future. Wala ko kuan, Pastor, no, kay anyone nga na-train sa youth department, mula hutay gina siya. Yes, of course. Praise the Lord for that. Pastor, let's talk about Pathfinder Campery, which will happen on February 23 to March 2.
in Mountain View College. And this is not just Mindanao, not just Philippines, but the entire SSA, Southern Asia Pacific Division, which includes 12 countries? Yeah, 12 countries. 12 countries. Tell us about this, Pastor. Kani siya, Ma'am Charm, rotation man gud ni. Last kinkinyom, youth director man ko sa Western, dito ta sa Indonesia. But now, dinig yun sa Pilipinas. I think first time ni sa Mindanao, kay nabuhat man ni dito sa Manila, dito sa IUP. So karon din eh, kung mubalik pa ni siya, pila pa kakinkinyom, posible, buritay na lang tingali ko, dili pa rin kabalik din. So it's a great privilege for us diri sa Mindanao. Nga first time yun di mahito, SSD White Pathfinder Kampore. O kining nga Kampore, ato ning murabag is advertisement sa mga schools, mga young people na to, mga estudyante na to, bisag dili Adventist, part nini nga Pathfinder Kampore, aron maabli lang unhon nga mo ni ang Seventh-day Adventist Church. So it's showcasing skills, talents of our young people in our schools. So kumbaga, this is a partnership karon Pastor with the Education Department. Yeah, it's a school-based and also church-based. Pero majority ni ang school-based yun aming participate kay ting klase man. Naman tayo mga church-based nga aming join, pero I think mga 90% nasa school-based. Praise the Lord. Pastor, when we talk about Pathfinder Ministry, Pathfinder Camporee, what does it do to someone? Nganong kinahanglan ako mo join ko Pathfindering Club? Nganong why do I submit myself to a training like this? Ang Pathfinder manggod sa ato ka church, Pathfindering, mo manggod ni ang pag-develop sa ato nga young people. Nga dili lang ni para sa ilahang growth as person, kundi makibalos na sa pag-reach out, pagtabang sa community. Imagine ko nang tabangan mo og tudluan mo og first aid, tudluan mo og rescue, tudluan mo og land navigation, and so many necessary skills, life skills. Life skills. Dili lang ni sa mura ba og makaingon ka nga, uy, na ako'y talent, kundi i-develop ang imong talent aron sa pag-reach out sa community. And I believe coming from the Pathfinder Club, no, and Invested Master Guide, it's also a character development. Kay dili ba sa yun nga i-train ka, nga hatagan ka mga drills and activities nga mawalang imong ego. Di ba, Pastor? Ang Pathfindering manggod is discipline and courtesy. Appeal na siya. Pero aside from discipline and courtesy, kundi i-develop po ang imuhang mga skills. So it's a package. So it's a holistic approach. Yeah, holistic approach. Sa usa ka batadon. Muna nga, kung ang youth nag-eskwela, kung ang starting ang ihang pag-eskwela diya sa atong church school, mugawa siya nga equip siya sa skills para sa iyang in the future, dili siya malisang. Kay gi-ready na siyang daan sa karon pa lang. This is what the future would look like, and he should or someone should be ready for it. Thank you, Pastor. Now, let's talk about that. You told us na you've been to a lot of Pathfinder Camporees already. You've been to Indonesia and all other parts of SSD. Now in the Philippines, and now diri gyud ta sa Mindanao sa atong yutang natawhan. What could be something unique that this Pathfinder Camporee will offer this time, aside for those from those Pathfinder Camporees that you have attended to? Moingong yung kog unique kay dunay mga skills, dunay mga stations nga wala gibuhat sa uban nga mga during Pathfinder Camporee. Di lang na ako kay isulti, at least makaadto sila. Also, one highlight nga akong isulti nila, kaning sanctuary. Wala yun na siya sanctuary, I don't know, sa previous Camporee. Apan sa last Camporee nga akong giatinan, wag sa sanctuary. Kumbaga, ipa-experience sila. Kanang it's buraog kaning replika sa sanctuary nga nasa Bible. Ang sukot, ang kompleto, could you imagine, I think, 600,000 kana nga sanctuary. Dili na ko ma-imagine ang kanindot. Muna nga, really? I'm excited. I was so impressed sa leadership ni Pastor Ron nga. Because Pastor Ron is more on spirituality sa atong mga batanon. Then, according sa mga study,
ang ato nga mga youth, wala kay sila ka-experience kung unsa gyud ang sanctuary. Only reading the Bible. Pero sa dili nimo masabtan. Mo man ingon soban nga mas dito lang ang picture. So karon gitagaan gyud og model. Nga Ma-experience nila nga this is it. Nga mao ni ang sanctuary nga gigon sa Bible nga And this will be placed in Mountain View Mountain College. View College. Wow, exciting mga kapaglaom. And there will be explanation like Yeah, yes, unsa nga part sa sanctuary, what does it do? Og I'm proud nga in charge sa sanctuary si Sir J. Salcido. Yeah, Sir So Jay. I know This nga is also confident his kay ko. advocacy. Yeah. Gingalam ko na si Sir J. og walking sanctuary. Nga grabe ka expert about sanctuary. Bisan og dili siya theology, pero the way he explains sa kaning sa standard or kaning explanation the meaning of the sanctuary sa mga parts sa sanctuary, I know nga malipay ang ato mga youth. Not only sa mga station, Ma'am Charm, doon na po tayo mga presentation nga murag makaingon jud ta nga ang ato nga mga youth, ang ato nga mga schools, grabe dai sila sa ilahang skills about drama, about presentation. So ila po nang makita this coming Pathfinder Camporee. Camporee. And also, Yes. first time mo present, makita sa uban nga mga nasod, kaya wala man sila naning kaning sa tactical bitaw sa schools, kaning ceremonial parade. First time nga hitabo nga mo present ang Mindanao representing SPAC for ceremonial parade. And I'm so thankful to Pastor James Tiliantaya kay siya jud ang grabe nga nangusog nga doon na jud ceremonial parade kay wala di siya sa uban nga nasod. At least makita nila nga mo ni ang gibuhat sa Pathfinder Rig diri sa Mindanao. Exciting kaayo mga kapaglaom. I know you, if you're a parent right now and you have a child who is maybe enrolled right now at our academies, or if naa sila'y Pathfinder Club sa inyong church nga ligon yung kayon mo apil ani, nag-register na ba ta, Pastor? Where to register? Na-register na ta. Ongoing na ron ang pagtanaw sa atong mga registration. Pero kung kinsa pa'y interesado, just call us. Kay ato matigag paagi. So you have to communicate to your youth director or to your education director for that matter, mga kapaglaom. So I'm sure you're all ready to pack up your things, go to Mountain View College just as the usual Congress that we are having here in Mindanao. But I know very warm kayo, mainit yun ang kabugnaw sa MBC, mga kapaglaom, tungod sa itong presensya, and we'll be happy to have you there. And katong mga master guide nga, wala ang uniform wag na outweigh na just like me. Okay, nanan magpatahi na tag isa mga kapaglaom, no? So thank you, Pastor, and now I'll give you the time to invite all and maybe give your parting words to all those aspiring. Ano ba tayo investiture dito, Pastor? Yes, nasa investiture pagkasabado. Dili lang sa master guide ko, dili sa mga Pathfinder class po. Oh, appeal sa mga classes. Oh, it's your time now, Pastor, to address the viewers, or if you have some message for our young people. Alang sa ato ang mga kapaglaom, labi na sa ato nga mga batanon o mga church leaders diri sa Southwestern, kundi sa madungog nining amo nga broadcast karon. Ang ako lang yung hangyo niyo is please include Pathfinder Camporee 2025 SSD-wide sa Mountain View College sa inyong pagkampo. We need your prayers. Kaya kibaluta nga grabe ang mga challenges, grabe ang preparation. Apan sa inyong mga pag-ampo, I know, with God's help, mahimok ini nga successful. Ang leadership sa SSD, sa youth ministries, kanunag yun naghangyo. Doon natay 100 days sa ato nga pag-ampo, exclusively para lang yun sa ato nga Pathfinder Camporee. So alang po sa ato nga mga schools, o sa church-based nga Pathfinder Club, ako po manghihangyo nga kung napamantay time nga mo join, just call us, ang atong mga youth directors, aron mo makibalo mo kung unsa day kanindot ang Pathfinder Rig sa ato nga church. Thank you so much, Pastor Jennifer Coligado. Mga kapaglaom, ang atong departamento sa pamatanon, kanunay yun, naghatag og gigayon, alang sa atong mga kabatanunan. So take this opportunity to be trained and to be ready for the future. Og alang sa atong mga ginikanan, we thank you. We sincerely are thanking you for all the support that you have given to all of your children. And of course, atong mga church elders, thank you so much for raising
future leaders. You know, it takes the entire community to raise a child, and it takes you for someone to be ready to lead our church, our community, and our nation in the future. Daghang salamat again, Pastor Jennifer Coligado, og sa tanang mga youth directors nga naghiusa aron nga mahimong successful ang atong Pathfinder Camporee by February 23, 2025 dito sa Mountain View College. Mga kapaglawom, atong ibalik ang kapaglawom Analiza and kapaglawom Renil alang sa mga dugang nga balita diri sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglawom Charm ug Pastor Coligado niya nang nindot kayo nga diskusyon kabahin sa programa sa atong iglesia. Ug mga higala anita sa sugilanon nga nagdala og paglaom. Ani ay usa nato kakapaglaom nga diin sa oras nga nawad-an siya og paglaom tungod sa balatian ug nawala usab niyang inahan. Ang Hope Channel maoy naghatag niyag paglaom. Kanunay siya nagalantaw sa Hope Channel aron mawala ang sakit sa iyang kasing-kasing nga iyang nasinati. Mga higala atong saksihan ang sugilanon ni kapaglaom Desi Rose Balateria dinhilang sa Stories of Hope. Gibayaw ta sa langit marag napatay paglaom ba nga kita na to ang atong minaras kinabuhi sa umalabot nga maadlaw kung mabalik ng Ginoo. Mudyo na akong ipangandoy niya. Kung maluwas ko, makita na ako kung nangawala na. Kung napitid akong mama nga palangga kay na ako akong mama. Si Rosas Balateria. Nagpuyo ko sa Daluangan, Mandibalay City, din among church sa Mount Carmel. Sakot gapon sa Daluangan nga sa MM. Ako nagpasalamat sa Ginoo na namugna kaning programa sa Hope Channel. Kay Mokni ang nakahatag sa kuha og kadasig. Time nga nawad-an ko og paglaom tungod kay nagsakit akong mama. Nahitabo to siya sa 2020. Atol po to siya COVID. Pero akong mama dili to siya ki-COVID. Daan na to siya nagsakit. Hangtod nga nawala siya. Nawala akong mama. Kay wala na niya naagwanta. Pero di dyan ako ma-accept nga mawala akong mama. Magsigir ako hilak kay wala na akong mama. Kanya among mga silingan siguro matingala sila nga anong sige og gihilak akong bana matingala nga ingon siya ngano magsigir makagihilak. Then naabot ang panahon dayon nga gilain ni kog maayo niya. Gusto na ko i-busy na ko akong life. Hangtod nga naay TV sa balay. Ako maigsuon gusto perminti mo tanong basketball. Then ako gusto jud kog Hope Channel perminti akong tan-awon. Kada buntag jud undi na ako ng Hope Channel. Magtanaw ning kog kanta, magsiguro jud kog tan-aw sa kanta. Gusto na ko paminahon tong kanta nga kuan katong natukuan sa akong kasing-kasing nga mahumpay bitaw akong kaguol. Na din mingon ako nga ibali na imong channel kay sige kada adlaw buntag ug hapon mura na imong tan-awon. Ako nga kuan manggod ka nang para mawala ang akong sakit sa akong dugahan. Kana ding mga kanta nato murag gibayaw ta sa langit murag napatay paglaom ba nga kita na to ang atong minaras kinabuhi sa umalabot nga maadlaw kung mabalik ng Ginoo. Mudyo na akong ipangandoy niya. Kung maluwas ko, makita na ako kung nangawala na. Akong napitid akong mama nga palangga kay na ako akong mama. Kay mura dyan na mo comfort na to. Then, hindi nga, magsige lang ko tan-aw ana. Then, naputoy perminti nila ko ano nga katong the journey with God. Mura na ako kasi kiktan-awon. Then, napoy time nga. Sa mo ang balay na nakuan bitaw ang the journey. Then, mag-invite ko tao. Then, ako silang ipa-snack. Kaya ako lang nga makapakaon ko. Mura dyan na akong kalipay. Kalipay kaya nako nagdako nga makatabang ko. Muna akong ikuan sa nga tao nga wala na jud bitay paglaom. Salig lang jud mo sa Ginoo dayon. Lang jud mo Hope Channel kay naadi ang paglaom mo na sa gingalan na siya Hope kay paglaom na siya. Salamat kaayo sa ingani lang ko pero wala ko na speak nga nagdahom nga makuan di ko ninyo malingi di ko ninyo bisag ingani lang ko kakabos ka inosente. Daghan king salamat ug ang Dios magpanalangin kaninyong tanan.
Ang kalangitan nagmaya sa maong testimonya sa paglaom. Busa mga higala, atong suportahan sa makanunay ang atong mga programa sa digital ministry. Og mga higala anhita sa atong panahon, unsa man ang angay natong andamon, aside sa atong mga pagbati ug kaugalingon. Si Kapaglawom Yesha adunay mga pahimangno. Ato ka ng sublion mga higala, dili lang sa Mizpah nahon. A happy Sabbath to you mga kapaglaom. Nahuman ra gayud kita sa ato nga first nga semana for this year nga giubanan kita sa pag-ulan ug kabugnaw niini. Karon mga kapaglaom ato na pong pagkasutaon kung unsa na pud ang ato nga makauban og angay iandam para for next week January 12 to 18, 2025. On Sunday mga kapaglaom, pag-ubanan kita sa mostly cloudy with a thunderstorm in parts of the area in the afternoon with temperature from 24 to 30 degrees Celsius. On Monday mga kapaglaom, overcast ang atong kalangitan with 23 to 31 degrees Celsius. On Tuesday mga kapaglaom, 21 to 31 degrees Celsius ang atong kauban with showers late nga kalangitan. And on Wednesday mga kapaglaom, 22 to 31 degrees Celsius and cloudy lamang ang atong masalitian on that day. On Thursday mga kapaglaom, 22 to 32 degrees Celsius ang atong kauban nga temperatura o pagaparisan gyapon kini sa cloudy nga kalangitan. On Friday mga kapaglaom, mostly cloudy gyapon kini og may temperatura at 30 degrees Celsius. On Saturday mga kapaglaom, 25 to 29 degrees Celsius ang atong kauban and showers early on Saturday mornings. The sun will set on Friday at 5:42 and 5:43 on Saturday. Pagkalimtanon, here are 6 ways to improve your memory mga kapaglaom. Be physically active, stay mentally active, spend time with others, stay organized, sleep well, and eat with a healthy diet. Hugot panahon na po kita mga kapaglaom. Nasakita na baka kapaglaom tungod kay giguba ang imong pagsalig og naglibog na ka aha mo tuo. Isa ra gid ang dili mo guba sa atong pagsalig mao kini ang Ginoo. Mga kapaglaom, trust the Lord with all your heart. Kini yung Mizpah nahon, Miguel Ayesha Dumancas. Till we meet again din sa Mizpah nahon. Kapaglaom second Sabbath na ron sa Yes, sa 2025. Yes, siguro nag-start na po pag serbisyo ang atong mga bagong officer sa mga iglesia nato. Yes, Kapaglaom sa itong mga iglesia nga mga bagong chairman, bagong mga elders, mga treasurers sa itong mga kaiglesiyahan, I believe nga before sila nag-step in sa ilang mga responsibility na nga gyapon na sila giya sa Ginoo. And I believe also we have the oath-taking sa itong mga officers. Diba? Sa mga pagka-officer sa una. Na chairman ba ta? Parang ako naabta na EY leader. EY leader. Okay. Dasig yun Kapaglaom. Ikaw, elder ka? Hapit na ba ako ma-chairman? Bita, padayon na gihapon ta sa kung sa ihatag sa Ginoo sa to ano nga. Ang importante sa ako mismo sa akong kaugalingon, bisan pa man na naata din nagserbisyo tong digital ministry, nagpabilin gihapon ta sa atong responsibility sa atong church. And mga Kapaglaom ayo gayud pakyasa ibutang na gyud na sa inyong mga kalendaryo ang atong mga activities sa karong tuig 2025 Kapaglaom Reniel. Yes, Di ba we have the SSD karon di pa ano gyud din nang nanikad na gyud itong mga kapatanunan mga Pathfinder karong February 23 to March 2. Gipangandaman na gyud nila gyud. Exactly, giandaman na pud banimo ni Kapaglaom Ren. Andaman gyud. Andamo na yun. So let's save the date. Again, February 23 to March 2. Magkita-kita ta diha sa Mountain View College, mga Kapaglaom. Og mao kadto ang atong nakalap nga mga balita. Atong nasaksihan ang nagkalain-laing mga positibong balita ug mga sugilanon sa paglaom. Kini ang inyong ubos nga igsuon, Reniel Capon. So gilanan nga magkahatag ka natong kadasig ug kaligon sa atong pagtuo. Kini yung Kapaglaom Manaliza La Victoria nga sa kanunay nang hinaot nga mga pulong sa gugma magpatigibabaw sa matag usa kanato.
Ang Ginoo magauban kanimo ug kanako samtang kita magapadayon sa paglawig sa atong biyahe sa kinabuhi karong tuig 2025 pauli sa atong matuod na puloy-anan. Hangtod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us, Watches over you and me till we meet again here on Mizpah Live News and Commentary.